Actually sa journey namin, wala talaga kaming eksaktong plano na pupuntahan. Pag na-curious na kami sa mapa, doon kami pupunta. Pero pag mga ganitong alanganing pagkakataon, tumitingin kami ng balita kung saan yung daan ng bagyo or kung saan yung walang ulan, doon kami pupunta. Papalipas ko na kami ng ilang araw. Tapos kung talagang gusto namin itong ma-explore, saka namin babalikan kapag wala ng masamang panahon. Yan. So nandito po tayo ngayon sa bahaging ito ng probinsya ng Leyte kung saan makikita etong multi-purpose na parking spaces. Sa dami ng mga lugar na napuntahan natin ay dito ako nakakita ng ganitong kagandang parking. So sa taas, mga solar panel, sa baba naman, dito nakapark yung mga sasakyan. Habang ginagamit ng mga sasakyan, etong ilalim na itong sinisilungan nilang mga solar panel, sa taas naman ay hina-harvest na itong mga solar panel yung kuryente na nanggagaling sa araw, at saka naman ginagamit yung kuryente dito sa Kapitolyo. Sa paunang halaga, naabot sa mahigit 70 milyon pesos. Kayang maipon ng solar power system na ito ang hanggang 500 kWh na kuryente. Sapat para masuplayan ang mahigit 80% na kinukonsumong kuryente sa dambuhalang gusali ng Kapitolyo. Napapagana nito ang lahat ng mga dikuryenteng kagamitan kasama na ang mga nakapwestong solar charging station na nasa gilid lang ng mga modernong parking spaces. Makikita din po natin etong charging port para sa mga electric vehicle. Tulad na lamang netong motorbike, golf cart, e-bike, e-trike, e-scooter, at Segway. So madami yung mga pwedeng i-charge dito sa kanilang charging port para makagamit ng kuryente ng libre. Ang proyektong ito ay hindi lang makakapagpababa sa buwanang bayarin ng kuryente na mga ganitong naglalakihang opisina, kundi paghahanda na rin sa mga posibleng malawakang pagkawala ng kuryente dulot ng mga malalakas na bagyo tulad na lamang noong Yolanda. Magandang hakbang na rin ito para magsilbing modelo sa iba pang mga kumpanya at government offices na nagbabalak na magpakabit ng solar power system. Bago man sa ganitong papaunlad pa lang na probinsya ang ganitong klase ng proyekto, tila pangkaraniwan naman na ang gamitin ng enerhiyang nanggagaling sa araw para gawing kuryente. Tulad na lamang sa ipapakita natin mamayang portable power station na kayang paganahin ang mga mabibigat na appliances sa pamamagitan lamang ng solar. Grabe, sobrang ganda nitong Kapitolyo ng probinsya ng Leyte. At bagamat marami po tayong pwedeng mapasyalan dito, pwedeng maipakita dito sa Kapitolyo, pansamantala po muna nating puputulin yung ating tour dito sa Kapitolyo. At abangan nyo po sa susunod natin mga video kasi itutour ko po kayo dito palibot. So sa ngayon kasi, meron tayong kaibigan na naghihintay dun sa MacArthur Park at yung kaibigan natin na yon ay siya yung gumawa sa kanilang kakaibang bahay. Ito po yung bahay na kinabukasan ibang lugar, kinabukasan ibang probinsya naman yung pinagpupwestuhan nila dahil nga sa tumatakbo etong kanilang bahay. Imagine, nakatira ka sa isang bahay na araw-araw iba-iba yung view na nakikita. Kaya naman alamin po natin kung paano nga ba silang namumuhay, paano nilang ginagawa yung kanilang pang-araw-araw na gawain dito sa kanilang moving house o dito sa kanilang bahay na jeep. Let's go! So wala pang 5 minuto ay narating na rin po natin etong MacArthur Park netong Palo, Leyte, kung saan naghihintay na pala sa atin etong bahay na jeep. Sir! Idol. Ayan, so eto po si Sir Francis. Yan, siya po yung may idea, siya po yung may pakana kung bakit merong bahay na jeep. So, dito tayo guys, pasok kayo sa bahay namin. Hi Mami, good morning.
Kagising lang eh. Video na kayo. Hello. Good morning. Kakagising ko lang. So dito guys, pagpasok natin, dito yung sala namin. Itong mga lagayan na ito, meron tong mga naka-design or meron yung mga purpose. Lagayan din ng extra naming mga gamit. And ito, yung aming multi-function na chiller, ref, saka freezer. And ito guys, yung aming pinaka power station dito sa sala namin, yung aming Bluetti or Bluetooth AC 200 Max. Ayan, ito yung kusina namin. Meron kaming lababo, tapos yung tubig namin galing dun sa taas. In total, meron kaming around 300 liters ng tubig sa top load namin. So dito kami nagluluto. Tapos, nandito yung mga condiments namin. Ayan, dito. Tapos, CR namin. Sana walang kalat. Ayan. Meron kaming konting labahan ngayon. Ayan, yan yung CR namin guys. Diyan kami nagdudumi. Tapos, meron din kaming shower. And ito guys, yung aming mga gamit. Ayan, mga pinggan, kutsara, tinidor, mga baso. Tapos dito sa kabila, yung iba naming panluto, mga sandok, mga gunting, kutsilyo, diyan nakalagay. Sa kwarto, so dito guys, yung sa amin ni Mami, dito kaming dalawa. Tapos, pag may nagtanong, ito po yung mini privacy namin. Tapos dito sa kwarto namin, cabinet ko. Tapos dito naman sa kabila, yung cabinet ni Mami. Tapos sa ilalim guys, meron dyan mga drawer, meron mga cabinet. And itong kama namin, dito namin nilalagay yung motor namin. Bali nako-convert to, nagiging sofa siya. Tapos kapag naka-parking kami ng matagal sa isang place, binubuksan namin to para pwede kang lumabas doon, pwede ka rin lumabas dito. Nagiging mas malawak siya. Ang ginaganda nitong sa bintana namin, pagigising kami minsan, nasa tabing dagat kami, nasa nature. Nasa amin kung anong gusto naming maging bakuran namin pagising namin sa umaga. Dito guys, yung hagdan namin, sa umpisa, nakapanibago pero pag sanay ka na, okay lang. Dito yung top load namin. Yung solar panels namin guys, kapag gabi, pwede namin itong gawing rooftop tent. Ito yung game changer namin. Ito yung lagi ko sinasabi na kung wala kaming internet, kung walang Starlink sa Pilipinas, baka saglit lang yung ginagawa namin paglilibot. So kahit nasa ang sulok ka ng Pilipinas, as long as merong open space, meron kang internet connection, nasa isla, nasa bundok, or kahit nasaan man. And ito yung iba naming pang extension para sa aming outdoor kitchen. Meron kaming upuan, meron kaming mesa. Saka meron din kaming dalang extra tent kapag may bisita. And ito guys, papakita namin sa inyo kung paano nagiging transformer yung aming jeep. So bali guys, meron tong hydraulic. Tapos dinalagyan na namin ng extra tukod para siguradong hindi siya bibigay. So medyo worn out na nga lang kasi more than 1 year na kami dito nakatira. Ilan kayong kasya dyan din? 6. Nakita nyo naman na yung mga nadadaanan na itong bahay na jeep o yung mga sasakyan na nakakasabay nito ay hindi maiwasang mapatingin dito sa sasakyan dahil nga sa kakaibang itsura nito. Kaya parang naging instant celebrity na rin itong sasakyan sa lahat ng lugar na dinadaanan nito. Nakita nyo naman kanina na hindi napigilan ng isang motorista na parahan itong jeep dahil nga sa gusto niyang magpa-picture sa harap nitong sasakyan. Talaga yung ulan sir, tuloy pa rin kayo sa biyahe? Kapag wala namang low pressure, tuloy pa rin. Pero pag nabalita na meron low pressure sa isang lugar, lilipat kami ng lugar para iiwas kami sa posibleng sakuna. Tapos yung parking namin, iwas kami sa mga ilog, iwas kami sa dagat. Naghanap kami ng mas safe na lugar. Kaya pala sabi ni sir kanina, ni Kuya Bal, na hindi pa sila nadadaan sa malalim na baha kasi hindi pa man bumabaha sa unahan. Pag ganitong malakas na yung ulan, eh naghanap na sila ng ibang alternatibong lugar na pwedeng mapuntahan o mapagstayan ng overnight.
paano po ba kayo naghahanap ng mapupuntahang lugar? Actually sa journey namin, wala talaga kaming eksaktong plano na pupuntahan. Pag na-curious na kami sa mapa, doon kami pupunta. Pero pag mga ganitong alanganing pagkakataon, tumitingin kami ng balita kung saan yung daan ng bagyo or kung saan yung walang ulan, doon kami pupunta. Papalipas po na kami ng ilang araw. Tapos kung talagang gusto namin itong ma-explore, saka namin babalikan kapag wala ng masamang panahon. Ako po yung driver na naghahabol lagi ng kita nung nangmamasada ako. Ang gusto ko pag magpatakbo ako, pinakamababa ko 80. Kaya lang po, dito po sa bahay jeep, ay hindi po ganun kasi ang dami po naming karga. Maring pinakamabilis po namin yan 60 hanggang 70, hindi nalalagpas po doon. Kasi ang dami pong karga ng aming bahay, mahirap na pag magkamali ka. Sa ngayon po, wala pa po kaming na-encounter na baha kasi nga itong bahay namin ay umiiwas sa bagyo. So pagka may dumadaan kami ng mga malalalim na halimbawa tubig, naka-snorkel po itong sasakyan natin. Wala pong problema kahit mapuno itong sahig, nakakahinga siya kasi naka-snorkel siya. Ang haba nitong jeep po namin, mahina ang kabig sa kaliwa. Nahirapan ako, sumasayad yung mga gulong, kaya kahit maluwag siya, pag hindi mo siya nakuha isang beses, atras abante ka, katulad ko kanina. Kasi maliit ang clearance. Nasa magkano yung nagagastos nyo sa diesel? Actually, yung travel kasi namin mabagal talaga eh. Nag-stay kami ng 1 week, 2 weeks sa isang place. So siguro average in 1 week ang travel namin mga 2 hours lang. So kung compute natin yon, siguro mga 3,000 na siguro. Di pa namin naubos madalas yung ano namin, umabot yan ng 2 buwan, yung full tank namin. Isa sa mga problema nitong bahay na jeep ay kung halimbawang liliko sila sa mga masisikip na eskinita. So kailangan pa nilang umatras, abante, magmaniobra para lang makadaan sa mga masisikip na kalsada. So isa pa sa mga binabantay nila ay yung mga kable na mababa lang yung clearance. Nakita nyo naman yung ating naging biyahe papunta dito sa parteng to ng MacArthur Leyte. Madami tayong nalaman tungkol dito sa bahay na jeep at talaga namang hindi biro yung ginagawa nilang biyahe sa araw-araw na pumupunta sila sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. So, dito nga pala, sinbigat netong bahay na jeep, yung power station na ipapakita ko ngayong araw. Saktong-sakto kasi yung mga ganitong travel, yung mga ganitong klase ng sasakyan, modified na bahay ay kailangan ng malakas na power station. Yan, so sakto meron tayong bagong power station na galing sa Bluetti at masusubukan na naman natin yung mga bagong teknolohiya na kailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na dun sa mga mahilig mag-camping. Unbox po natin itong dalawang kahon. Ito po yung AC300 at ito naman yung B300. Yung laman netong box ng AC300, bubungad sa atin itong pouch na yung laman yung mga iba't ibang kable. Merong kable para sa pagcha-charge gamit ang solar panel. Dalawa yung DC input niya. Ito naman, kung halimbawa i-charge mo siya sa sasakyan. Ito naman, para ma-charge mo siya gamit yung mga kuryente na galing sa power distributor. So, tatlong kable para sa iba't ibang power source. Ito naman yung certification niya na pasado siya sa quality control. Ito naman yung warranty card. So napaka-importante po nito dahil nga sa hindi biro yung presyo nitong mga ganitong bagay, kailangan ng warranty. Ito naman yung kanyang user manual. Tanggalin lang natin itong styrofoam na nakaibabaw at makikita na natin itong AC300.
At eto na, yung ating AC300 na power station. Pakita ko lang saglit yung mga ports, yung mga output at input na nandito sa power station. So dito sa harapan, andito po yung DC output. Mayroon pang 12 volts, 30 amps, 24 volts, 10 amps. At sa kabila, andito yung DC output USB-C 100 watts. Dito naman sa baba, mayroon silang USB-A 18 watts na tigda dalawa. Sa baba naman, andito yung mga AC output na mayroong 220 volts to 240 volts hanggang 3,000 watts. Grabe. So lahat ng AC ports ay pure sine wave. Kahit na anong appliances yung isaksak natin dito, mapadimotor man, mapamalakas sa kuryente, ay safe na safe dito sa mga AC output dahil nga sa pure sine wave yung inilalabas nitong kuryente. Dito naman, recreational vehicle use only. Parang pang ano to pang Tesla. Hindi ko alam kung anong purpose nito pero basta may ganitong port. Itong AC300. Yan, so ito po yung power button pero sa ngayon hindi po siya gagana dahil nga sa itong AC300 ay kailangan ng mga ganitong battery. So hindi po siya gagana kung wala po kayong orderin na ganitong detachable battery. Kaya dalawang box kasi ito yung AC300 na power station at yun naman yung battery na isasaksak natin dito mamaya. So dito sa gilid, andito naman yung mga input at output papunta sa ibang mga ganitong battery. So dito sa taas yung battery 1 at battery 2. Dito naman sa gilid, andito yung AC input. So dito natin isasaksak yung kable na pinakita ko kanina kung halimbawang gusto natin mag-charge gamit yung kuryente sa bahay. Dito naman yung solar panel, ito yung input niya. At sa baba nito, ito naman yung communication interface para kung halimbawang gusto nating i-connecta yung dalawang AC300 para makapag-produce ng mas malakas pa na kuryente, pwedeng-pwede dito. So kumpara dito sa AC300, mas mabigat itong kanyang battery. Hindi kakayanin dito yung isang tao lang na magbubuhat. Kailangan dalawa. So dito naman sa B300 na battery, andito sa ibabaw, itong kanyang kable na i-connect natin dito sa AC300. Ito naman yung kable para pwede nating ma-charge itong battery direkta sa solar panel. Kahit wala na tayong gagamiting AC300, pwede na nating erekta papunta dito sa B300 yung solar panel. Tulad doon sa AC300, meron din itong user manual at warranty card. Sa ilalim na itong foam, makikita na kagad natin itong B300 na battery. Itong kable nga pala nakasama ng B300. Dito natin siya isasaksak sa may battery 1. Yan, tutunog yan, lock na natin. Ganon din sa baba, dun sa B300. Pasok, lock. Kasi pag hindi yan nakalock, hindi to gagana. Pag halimbawang na-connecta na natin to, pwede na nating i-on itong AC300 or itong B300. So, subukan natin dito. Pag halimbawang pinindot natin to, kusa nang mag-on yung B300. So, pakita ko lang yung nandito sa screen. Touchscreen po siya, kaya pwede po nating pindutin kahit alin dito yung mga gusto nating impormasyon na makita. Ito nga pala, meron tayong extension wire dito kasi mula dito sa AC300, i-connect dito sa extension wire yung mga appliances dito sa bahay na Jeep. Subukan natin kung kakayanin nga ba yung lahat ng appliances nila kung mapapaganang sabay-sabay na itong AC300. Okay na? Ayan, so naisaksak na natin yung lahat ng appliances o devices na nandito sa loob ng bahay na Jeep at eto yung ginilalabas ng kuryente dito sa AC300. Nasa mahigit 2,100 watts yung kanyang pinuproduce na kuryente. Medyo malayo pa doon sa maximum capacity niya na nasa 3,000 watts. Grabe, sabi ko nga kahit dalawang bahay na Jeep kaya nito. Tingnan natin kung ano nga ba yung mga nakasaksak sa loob, bakit umabot ng 2,000 watts yung AC output. So dito, naka-charge yung kanilang AC200 Max na Bluetti power station. May nakasaksak na mini fan
Ito, yung kanilang extension wire na nakasaksak dun sa AC300. Tingnan nyo naman kung gaano kadami yung nakasaksak dito sa kanilang extension wire. At ito, nakasaksak din yung isa sa kanilang mga power station, pang backup dito sa Blue Yeti. May laptop, nakasaksak din. Itong mini fridge. Yan, yung kanilang mini ref. Nakita nyo naman na kahit saan pwedeng dalhin etong bahay na jeep. So saktong-sakto itong lugar na to dito sa MacArthur Leyte dahil nga sa, tingnan nyo naman kung gaano kaganda itong lugar. Maging ako na taga rito sa Leyte ay first time kong nagawi sa bahaging ito ng probinsya. Kaya naman nagulat ako na maganda pala dito sa Bito Lake. Yan no. Medyo malawak itong lawa at sa gilid po nito nagkalat itong mga fish pen. So dito hina-harvest yung tilapia, mga isdang tabang. At dahil nga sa hindi pa ganun kapopular itong lawa, kaya bibihira lang din yung mga turista na nagagawi dito. Parang tayo pa lang yata yung napunta dito na naghahanap ng magandang spot at saktong-sakto napunta tayo dito.